Kian de los Santos, August 16, 2017. Nasawi si Kian sa isang anti-drug operation sa Caloocan. 9 na taon na ang lumipas. Naaalala pa ba nating si Kian? O baka sa dami ng mga pangyayaring dumaan sa atin, unti-unti na rin nating nakalimutan ang mga tanong na naiwan niya, ang pagluluksa ng kanyang pamilya, at ang mahabang paghahanap nila ng katotohanan at katarungan. Pag-usapan natin yan. Ako po si Judge Raul Pangalangan, Chairman of the Truth Commission. Welcome to Truth Be Told podcast. Ang Truth Commission ay nagsisikap na hanapin at ilandad ang katotohanan tungkol sa mga krimen na naganap noong tinatawag na War on Drugs. Pakinggan ang mga biktima at kanilang mga pamilya at itaguyod ang kanilang paghahanap ng katarungan. Mahalaga pong malaman ang katotohanan, so those responsible can be held accountable and these crimes will never happen again. Samahan ninyo po kami dito sa Truth Be Told podcast. Pag-usapan natin ang mga kwento ng katotohanan para mas marinig, mas maunawaan at hindi makalimutan. For our episode today, makakasama po natin the founder and head of Program Paghilom at masipag na katuwang ng Truth Commission, si Father Flavie Villanueva, the Ramon Magsaysay Laureate. Magandang hapon, magandang araw sa ating mga taga-subaybay, Judge Raul. I'm very happy to be here. Salamat po sa paanyaya. Wonderful. Also with us today is Bishop Ambo, the Bishop of the Diocese of Caloocan. Welcome. Magandang araw din, Judge Raul. Thank you for inviting me. Kasama rin po natin ang tiyohe ni Kian, si Randy de los Santos. Welcome, Randy. Magandang araw ho sa inyo lahat, no? Sa sumusubaybay po ng podcast na ito. Okay. Kami po ni Father Flavie ang hosts ninyo ngayon para sa podcast na ito. Simulan ko na po ang mga tanong ko. Sisimulan ko kay Randy. Randy, marami na siguro nakakadinig na ng kaso ni Kian. Ang gusto ko lang sana malaman, ano po si Kian sa inyo bilang isang tao? Nung hindi pa ho siya nawawala sa aming pamilya, isang batang mabait, no, pilyo, ordinaryong bata. Dahil ho sa hirap ng buhay, no, kinailangan ho niya na isang tabi yung pagiging bata niya. Kasi meron ho silang tindahan, meron ho silang school supply doon sa kanilang baba ng kanilang tahanan. Pagkatapos niya ng eskwela, pagdating niya, babantay na ho yun. Palitan sila magkakapatid. So, doon umiikot yung buhay ho nila. Eskwela, tindahan, at batang masasabi ko na mayroon pong pangarap. Alam mo, 9 na taon na lumipas mula nung pagpaslang kay Kian. So, he would have been 25 years old today kung hindi siya namatay. Siguro po by now nakatapos na siya ng kanyang pag-aaral at malamang may trabaho na. Ano ba ang mga pangarap ni Kian noon? Siyempre ho bata, pag tinatanong mo siya, anong gusto mo, paglaki mo, anong nais mo. Nung bata ho siya, madalas siya nababanggit sa amin, gusto niya magpulis eh. Talaga? So, kaya ho yun, meron siya dating picture nga na naka-uniforme siya, tapos may hawak siya na plastic na laruan, parang na-idolize niya. So kami naman, siyempre bilang kapamilya, sige, gusto mo pala yan. So kami naman ho ay, sige lang, sana pag lumaki ka, matupad mo yung pangarap mo. Salamat, Randy. Father Flavie, may mga naalala ba kayo? Madami rin akong alaala tungkol sa kay Kian, lalo na nung sa pagpasyal ko sa kada almusal na nakakasama ko ang pamilya. Pero ang gusto kong tanungin, 9 na taon nang nakalipas nang mapaslang si Kian sa aking pakikilakbay sa pamilya sa loob ng ilang taong ito ay madaming kwento rin, madaming kwento na gusto kong balikan at itanong kay Randy. Pero nasabi kanina ni Randy, ordinaryong bata si Kian at may pangarap. Paano niyo to isinasagawa? Paano niyo to naipakita yung kanyang pangarap na maging pulis? Meron ka bang karanasan na maaring katangi-tangi na nasaksihan mo?
Well, bas nung nag-aaral ho 'yan, nagtataka nga yung mga kaklase niya na nagiging sergeant at arap siya dun sa ano, sa klase nila. Eh, samantalang makulit, maingay. So, gusto niya yon. Gusto niya ng babraso siya ng mga kaklase niya, nagsasaway siya kahit makulit siya. Epektibo naman kasi, tuwang-tuwa naman yung mga kaklase niya sa kanya. So, gano'n siya, parang yang gusto niya namumuli siya dun sa paaralan nila, sa silid-aralan nila. Nakaka ah, nakakalungkot ano, sa gano'ng banda na isang pangarap ng bata na maging pulis, tapos ang naging mitsa rin at tuldok ay pulis ano. Salamat Randy sa pagbabahagi mo nito. Kung maaari ko lang kayong tanungin, Bishop, si Kian at ang kanyang pamilya ay mga parokyano ninyo, members of your diocese in Caloocan, and you are the bishop. Opo. Judge, Paano po kayong nasama dito sa kwento. kwento? Okay, Judge, bilang obispo ng Diocese of Caloocan, syempre ako yung pinaka-pastol ng the local church, at usually yung isang diocese ay isang cluster of parishes. At isa sa mga parokyang ito ay ang Santa Quiteria Parish. Actually, nasa border siya ng Caloocan at Quezon City. Ano? At yung community na kinabibilangan ng De Los Santos family ay doon nagsisimba doon sa chapel ng Fatima. At yung Fatima Chapel ay bahagi ng Santa Quiteria Parish na nasa ilalim ng pangangasiwa ng mga MSC Fathers, Missionaries of the Sacred Heart. And this parish is one of the parishes in my diocese. Kaya ako naging bahagi ng kwentong ito dahil talagang nung malaman ko yung nangyari, talagang hindi ako makatulog. Lalo na nung lumabas yung balita sa ABS-CBN at yung mga footages, masyadong talagang ang tagal ko na kasing kinu-question yung nanlaban before that, no? Na pinatay siya kasi nanlaban, ganon. Tapos ang tagal ko nang alam na maraming mga testigo na nakakitang pinatay yung mga biktima pero takot nga silang tumestigo. Kaya for the first time, nakakita ako talaga ng kaso na pwedeng patunayan na hindi ito nanlaban, ganon. Yun nga, mula noon ako'y naging bahagi na nung kwento bilang bishop. Yeah. And Bishop, if you can tell us, how did you first encounter the family of Kian, the Alright. incident itself? Yes. Judge, nag-volunteer ako na magmisa. Sa isa sa mga, ang pinakamadaming minisa doon si Father Flavi. Madalas siya doon. Pero isa doon sa mga misa sa burol sa Patay, nag-volunteer ako magmisa sa kalsada. No? Nag-put up sila ng tent sa may kalsada. Tapos tinawagan ko yung parish priest, si Father George noon, at pinrepair niya lahat, yung misa, at para kaming nasa loob din ng simbahan, pero nasa kalsada kami. Meron kaming choir, may mga lector, all the ministries of the church were present. It was a very meaningful celebration. Siguro yun yung paraan para may pabatid ko sa pamilya na hindi sila nag-iisa. Kasama ninyo, hindi lang ako personally, kundi ang buong simbahan. Ganon. Kasi miyembro sila ng Simbahang Katolika. Well, Bishop, can you share with us your experience about how the community responded to your initiative, both when you celebrated the Mass and also the online responses from the community? Para ma-describe ko, Judge, yung pagkakaiba ng response ng community, mahalagang isaisip batay doon sa mga ibang mga in-interview natin na karamihan sa mga pamilya na namatayan ng kaanak because of extrajudicial killings, noong mga panahon ng burol, walang dumadalo. Wala. Dahil sa tindi ng takot. Hindi lang sa takot sila, kundi kung minsan yung mamamatay tao, dumadaan ulit. Ganon, no? Doon sa lugar na pinagbuburulan. Pero iba itong case ni Kian. Ang upsurge ng support of the community was very inspiring. At ako parang, proud ako doon sa parokya.
because they responded as a parish community. And sila pa nga yung nag-organize ng misa, ganon, at sila pa yung nagko-communicate sa akin kung anong oras ba pwedeng magmisa doon. Wag na ho kayong mag-alala sa mass paraphernalia. May choir din po at may servers and all of that. Sabi ko, wow, it's a church in the street. Yeah. Ganon. Yun yung masasabi ko, Judge, sa kaso ni Kian, parang nawala ang takot ng mga tao. Father Flavie. Judge Raul, gusto kong sabihin, ipaabot din kay Bishop Ambo na salamat po sa pagtindig. Ito yung mga panahon na mahigit 1 taon na yung patayan at alam naman natin kung ano nangyari a day before, yung pong ikinakwento nyo kanina, pinag-uusapan natin na Sunday, Bloody Sunday, 32 ang patay. Ngayon dito po kay Kian ay nasabi nyo na nabuhay ang community, na nagkaroon ng tapang bigla. Para sa isang pastol, ano pong ibig sabihin nito sa kabila ng alam naman natin hindi natuldukan kay Kian? Ano po ang nararamdaman ng bilang isang pastol na merong Kian na nagbukas ng kahit kutitap ng pag-asa, pero patuloy po yung pagdanak ng dugo? Ano po ang nararamdaman ng isang pastol? Well, alam mo, Father Flavie, aaminin ko sa iyo bilang isang pastol, may mga panahon na sinagilahan din ako ng takot. Pero sa aking pananalangin, parang ang naririnig kong mensahe, bakit pa ako nagpare? Bakit pa ako umuo dito sa pananagutan na maging obispo kung hindi ko man maprotektahan itong pinagkatiwala ng Panginoon sa akin. So I took it really as a pastoral duty and responsibility. Kuminsan kasi yung mga usaping ganito, pinupolitika kagad, ganon. No, it has nothing to do with politics. It has everything to do with the Christian faith. Tayo ay mga Kristiyano at tinuruan tayong dumamay sa mga nakaranas ng ganitong uri ng karahasan. Kaya proud din ako doon sa community na nakita kong faith was in action. Nagbigkis-bigkis sila, nagbuklod-buklod sila, at ayun, nagtulong-tulungan yung mga tao. Ako nga, ang ewan ko kung naramdaman din ito ni Randy, pero isa sa mga kinabibiliban ko yung mga bata doon. Ang mga testigo na nanindigan, mga menor de edad, mga bata. Tapos sinasaway pa nga sila ng mga magulang nila dahil takot na takot yung mga magulang, baka nga sila balikan. Madamay. Pero yung mga bata nanindigan. At ang sabi daw nila nanay, tatay, sabi niyo kung totoo panindigan, bakit ngayon? Bakit sinasaway niyo kami? Ganon. Paano ba naman i-explain ng magulang? Takot lang sila talaga. Totoo po. Salamat sa pagbabahagi nito, no. Mahalaga sa akin, Judge, at siguro sa lahat ng nangangalinga ng mga survivors, na meron tumindig na isang pastol na alam namin na kasama namin. At doon sa mga tanda ko, isa po ako sa tumulong i-organize yung marcha, yung libing, at kasama ko at kausap ko yung mga press. Tinatanong ko, ilan na ang bilang? Gaano kahaba ang nakiramay? I think pwede po yata ito maitala bilang isa sa pinakamalaking marcha ng paglilibing ng isang minor de edad na nabata ng pinatay. So, ganun ka nagbigkis ang tao na ipahayag ang pananampalataya, and even the outrage na sobra na ito. Yes, at masasabi ko pa na siguro isang naging dahilan yun kung bakit medyo naudyok din ang nasa otoridad
na umaksyon dito eh. Totoo po yan. Kasi na-put on the spot sila eh. At masyado naging high profile High talaga. profile. Of all the cases, pinaka naging high profile ang kaso ni Kian De Los Santos. Talaga. Totoo po. Salamat po. Salamat, Bishop Ambo. Randy, para sa iyo at sa inyong pamilya, Randy, may panahon ba na may pakiramdam kayo na wala nang aabutin yung inyong pagtrabaho para sa katarungan para kay Kian? Dumating din po yun kasi minsan mula din sa pamilya namin, marami ako narinig ng sinasabi, tigil mo na yung ginagawa mo. Sige lang. Minsan napapaupo din ho ako kasi tao lang din na sa paito ng naranasan namin, mukhang wala naman, walang kahantungan dahil napakahirap sa Pilipinas na kumuha ng hustisya, lalo na kung wala ka naman pera. Pero sabi ko hindi kailangan kasi na tumayo ako dahil may ibang tao na tutulong upang baguhin yung naratibo na kasinungalingan na pinakalat nila. Na nanlaban, yung kasinungalingan na involved kami sa droga, yung pamilya na ganong klase ho ng naratibo. Yun po yung nagtulak sa akin na magpatuloy upang yung kasinungalingan ng narasyon nila ay baguhin at itama. In fact, yung nabanggit ni Randy na pagtama sa naratibo, I address my question to Father Flavi and to my co-host, Father Flavi, and to Bishop. Do you feel that the story of Kian was a turning point in the changing the narrative? Oo. I think you used the right word there, Judge. Turning point siya talaga. Kasi tanggap ng nakararami noong una yung naratibo ng nanlaban. At alam mo, lagi yung reaction syempre, kailangan namang ipagtanggol ng pulis ang buhay niya. Anong magagawa kung nanlaban siya, namatay, sorry. Ganon, no? Pero dito masyadong naging obvious dahil nakuha ni Randy yung CCTV footages. That's the first time. Kasi yun yung lagi naming hinahanap. Kapag may kaso, kausap ko yung mga night crawlers, no? Itong mga freelance journalists, pwede ba kausapin yung barangay captain, humingi ng CCTV footage? Nako, ang standard reply ay hindi umuubra ang CCTV footage. CCTV. Kaya walang footages. Kaya nagulat ako nang biglang lumabas sa ABS-CBN. Sabi ko, paano nakuha ni Randy? Tapos, bumilib pa nga ako doon sa barangay captain. Dinalaw ko pa nga yung barangay captain na kabataan lang, di ba? Doon sa barangay hall. Tapos, nag-iiyak siya sa akin nung sabi niya, ako tuloy nadawit dyan. Nung sabi niya, hindi ko naman po alam na anti-drug operation pala siya. Hindi naman po sila nag-coordinate. Alam mo, Judge, sa totoo lang, tinawagan ko ang mayor pagkatapos kong mapanood sa TV. Tapos sabi ko, Mayor, nakita niyo ba yung nangyari? Sabi ko, masyadong obvious na pinta yung batang yon. Ang sabi ko, sabi niya, sabi Mayor Oka malapitan. Ang sabi ni Mayor Oka, sige ho, Bishop, tatawag ako ng meeting ng Peace and Order Council para iharap sa inyo yung mga pulis. Tapos hinarap sa amin yung mga pulis at sabi pa ni Mayor, baka may gustong itanong si Bishop. Hindi naman ako member ng Peace and Order Council. Observer lang ako. Sabi niya, sige na Bishop, magtanong ka na. Nagtanong talaga ako. Tapos, yun na nga, ang sabi ko, paano niyo masasabi na involved sa drug itong batang to? Tumihirit pa sila. Nung panahon na yon na meron daw sila talagang ebidensya, may record sila na involved sa droga, gano'n. Hindi pa rin nila binibitawan yung naratibo nilang nanlaban. Tapos, sinabi ko na yun tungkol doon sa CCTV footages, mabuti na lang na naibigay ng barangay captain. Tapos, ang sabi ni Mayor, oo nga, nakita ko yun, ang sabi niya. At hindi ba standard sa inyong mga gawain na kung may anti-drug operation, ipapaalam nyo sa barangay? Opo. O di,
Sabi ni kapitan, hindi kayo nag-coordinate. Ganyan. Nag-coordinate po, baka hindi lang nakaabot yung information. Sabi niya. They kept using the word coordinate. And then I realized na, this is a whole system. Coordination. Napakaswerte natin na nakuha ni Randy yung CCTV. And it only reminds us, Father Flavi, that the justice system works only with the availability of evidence. Yes. Yun ang problema. Sadly, opo. Okay. Yeah. And that is a problem that we in the Truth Commission face because we encounter autopsy reports which are basically distorted, death certificates which are signed by the families under pressure, and so it's difficult to move forward. This is a question I pose to the whole group. Nabanggit ni Randy na maraming suporta na kailangan yung mga biktima. In your experience, Father Flavi, Bishop, ano ba yung mga paraan na pagtulong sa mga victims of the drug war and their families? Dun sa balikan ko lang ng konti yung ginamit natin term na naging trigger point o yung salitang turn of event, turning point, para sa pamilya, Judge, Bishop, Randy, nung nandun ako sa sitwasyon na yon at ilang buwan na rin tumatakbo ang program Paghilom, naging bukal ng pag-asa yung kwento ni Kian. Tanda ko, madami sa mga pamilyang ating ginagabayan ang nag-come forward at nagsabi, pwede ba rin kaming magpatotoo? Kumbaga, si Kian ay naging daan para magkalakas ang loob, na magkwento ang mga, hindi lang pamilya, pati ang saksi, Natandaan ko yon, meron 2, 3 doon sa munting bahay, 2, 3 munting bahay pala yung inaalagaan natin para sa mga truth tellers na. So, duktong ko po doon yung programa ng program Paghilom na coming from, wala naman po akong pangarap na maglikha ng isang programa para sa tokhang. Sinasabi ko nga, wala naman wari kong handa para itong gagawin natin pag nagkaroon ng tokhang. Kasi hindi, ginulat naman tayo lahat ng ganitong klaseng pambubudol eh. So, I based it po, yung programa ng Paghilom that involves 7 steps, ay binatay natin sa pangangalaga natin ng mga homeless na sinimulan natin noong 2015 na ang layunin is to provide authentic and integrated human development. So kung ang mga homeless merong kalinga, we provide care for the homeless. Ganun din po ang layunin natin na ang paghilom dapat holistic din. Hindi lang yung pakikinig, nandun din po yung pakikiisa sa kanilang kaso. Nandun rin po yung pagtulong kasi breadwinner na wala sa pag-aaral, pati sa livelihood. Nandun po yung capacity building sa mga nais at na may kakayanan tumayo bilang leader. And panghuli nga po, nung nag-expire yung mga puntod, ay doon po tayo nagsimula ng Project Arise, pag-exhume, pag-autopsy, pag-turn over ng urn, at paglalagay sa huling himlayan. Siguro panghuli, sabi ko nga sa sarili ko, nung una kong exhumation na pandemic, sabi ko, hindi naman po ito tinuro, Bishop, sa seminaryo. Ang tinuturo sa seminaryo, magbasbas ng patay. Hindi maghukay. Pero yung huhukayin, tapos autopsy, dadalin doon yung kalansay, sabi ko, the words of Bishop na, kung duwag ka, ba't ka nagpare? So, doon po, yun yung buod ng program Paghilom na it is holistic and integral po. Yeah. Salamat po. Thank you. Judge,
a few weeks ago ay nagkaroon tayo ng pagtitipon ng mga tinatawag na care providers. Kaya ako, in all humility, hindi ko aakuhin na ako lang o kami lang ni Father Flavi ang nag-provide ng care. And I think isa yun sa mga, signs of empowerment eh. May mga grupo, iba't ibang mga grupo at organisasyon, civil society, NGOs na nagsimula ng tumugon na umalalay sa mga kaanak, the survivors. Because masakit ngang pakinggan ng victim eh, di ba? We don't want them to stay in a state of victimhood. Parang we want them to survive this nightmare, ganon, no? So, isa lang kami sa Diocese of Caloocan. Nagkataon, meron kaming Caritas Caloocan Incorporated at ito yung aming arm ng Commission on Social Service and Development, Justice, Peace, and Integrity of Creation. At meron kaming madre, siya yung parang siya ang tinatawag naming Mother Teresa sa aming diocese. At siya yung kumalinga sa mga widows and orphans of the so-called war against illegal drugs. So yung care namin, tulong sa pagpapalibing, yung counseling, post-trauma counseling, ganyan. Alam mo, Judge, kakaiba kay Kian, yung mga tumutulong, hindi yung iba sabi niya, hindi ito pampalibing ito'y tulong for them to pursue justice. Ganon. Kasi alam nila, gagastos ang pamilyang ito para to pursue justice. And that was really very empowering. In fact, naging isa yun sa mga inspirasyon namin kung bakit nagtatag din kami ng bagong ministry sa Diocese of Caloocan we called Access to Justice Ministry. Yeah. Judge Raul, gusto ko matanong din po si Bishop tsaka si Randy na sa mga panahon ng inyong paggagabay sa pamilya, balikan natin yung kwento ni Kian na kung saan ay madami na inspire, ano? So, ang una kong tanong, ano ang nagbibigay lakas loob sa inyo, no? Pero gusto ko din po itanong, ano ang mga naging hindi na mahadlang, challenges, ano ang mga naging hurdles, o kaya ano ang sabihin natin naging balakid para isulong ang kaso at kwento po ni Kian? Okay. Ako bilang care provider, no? One of the services kasi na inextend ko ay yun ngang sanctuary, no? Yes. Hindi ko sasabihin kung saan at kung sino-sinong mga tao ang nag-involve, no? Pero natatawa ako, nung time na yun, nakala ng CIDG, nasa bahay ko yung mga witnesses. Sabi ko, parang common sense naman. Kung ipoprotektahan ko yung witnesses, ba't ko naman ilalagay sa bahay ko? Diyan dali yung malocate, ganon, no? In reality, napakadaming mga well-meaning volunteers, no, na some of them institutions saying, we can take care of the witnesses for a few days, ganyan. Tapos may lipat sa ibang institutions, mga ganyan, no. Kaya hindi sila matuntun talaga, no, hanggang sa ako na yung hinaras to pressure me to surrender the witnesses. Tapos, na headline news pa nga na yung Secretary of Justice, tinreten niya ako. Sabi niya, you, Bishop David, sabi niya, I warn you, I'm going to file charges of obstruction of justice against you. You do not have the right to protect witnesses. Only the government can do that, no, sabi niya. Kaya tumakbo ako sa Commission on Human Rights, kina Commissioner Chito Gaston noon. Ang sabi ko, Commissioner, please advise me about my rights. Ang sabi ko, kasi I am well-meaning in helping the witnesses. Kasi sabi ko, kung ang suspect, police, ba't ko sila ibibigay sa police? Ang sabi ko, hindi kaya dapat magpasalamat nga yung Department of Justice sa akin because I'm protecting the witnesses? Kaya paano ito obstruction of justice? Kung itatago ko sila at hindi ipoproduce pag may hearing, obstruction siguro yon. But I'm keeping them so that precisely I can help them deliver their testimony. So,
please don't call me an obstruction to justice but a facilitator of justice. Dapat nga bayaran niyo ang simbahan, ang sabi ko, for providing some care so that the witnesses are protected and are able to give their proper testimony. Ganon. Salamat po, Bishop. Ibang klase, Bakit ko naman nga ibibigay sa gobyerno, sa pulis, kung sila nga naman talaga yung naging sa kanila, Yes. Si Randy naman, Randy, ano ang mga naging balakid mo dito sa pamangkin mo at hanggang sa ngayon ay hinahanap para rin nating katarungan? Una pa, siyempre nung matapos na, napatay na, nailibing na't lahat, maraming nasira sa amin. Nagkawatak-watak yung pamilya, kinakailangan muna namin na unahin yung sarili namin na mailagay sa ligtas. Ang aking kapatid doon, sure silang ligtas, nasa WPP. Kamustahin kami na ibang pamilya namin? So yung ibang mga kapatid ni Kian ay hindi naman lahat pumasok doon. So kinailangan namin na humanap ng mga lugar na kung saan sinisigurado namin ligtas sila. Sumunod ho ay nawalan ho kami ng pangkabuhayan. Kaya nung nabanggit ko, may tindahan sila dati, negosyo. So nangyari ho yun, napabayaan hanggang sa nawala na ho. Sa bahagi ko naman, dahil sa maling akusasyon at maling naratibo na ako ay involved sa droga at sa pronouncement, sa press conference pa nga binanggit yun ng dating PNP chief at ngayon ay nagtatagong senador na si Senator De La Rosa at saka ni si Albayalde. Sabi nila, lagi nilang sinasabi yun na sabi daw sa intelligence report na kami daw ho ay involved sa droga, ganyan po. So nawalan ho ako ng trabaho. So pangkabuhayan. So saan kukuha ng pamapamasahe papunta ng korte? Ang hirap po. Magdadala ho ako ng mga witnesses, sinasamahan ko, nananangalian po kami sa tabi ng Padre Paura ng Banana Q at sa malamig ho. Pero kailangan tiisin at kailangan kausapin itong, kaya nang binanggit nga ni Bishop Ambo, salamat kami, na yung mga witnesses ang tatapang ho Yes. mula ho doon sa katapangan ho ng mga kabataang ito, doon ko ho din kinunaan na nagpapasalamat ako sa Diyos kasi may tumayo, matapang. So sabi ko, salamat. Itutuloy ko at kailangan namin ituloy upang maipanalo yung kaso. Salamat, Randy. Salamat, Bishop Ambo. Judge Raul, ito yung mga kwento na hindi napapakinggan po kadalasan ng mga kababayan natin. Minsan nakikita lang nila yung madugo nangyari. Pero sa kabila noon, alam naman natin na sagrado ang bawat buhay at hindi dapat tuldukan ng gatilyo. Pero bukod doon may kwento pa na hindi nadidinig na isang layunin po ng Truth Commission na ipaabot at ipadinig. Tama po yan, Father Flavi. In fact, I think that is why it is important that we have a Truth Commission. And of course, we're trying to reach out to a wider audience through the podcast. I think we will now take a short break. Diyan lang po muna kayo. Magbabalik po ang Truth Be Told. Ako po si Carlos Caloy Conde, isa po ako sa mga commissioners ng Truth Commission. Kailangan natin ng Truth Commission ngayon dahil yung mga mekanismo para habulin yung mga may kagagawan ng karahasan sa drug war ay mas mapalawak pa yung paghahabol natin. Ang isa sa medyo nakababahalang nangyari nung drug war ay yung paggamit sa media para ipalaganap itong kaisipan na ang drug war ay kinakailangan, na ito ay justified, na napakaraming mga Pilipinong lulong sa droga na wala na sa maayos na pag-iisip. Kumbaga sa English, dinimonize itong napakaraming mga Pilipino na ito. Yung naratibo na yan ay kailangan natin basagin kasi hindi totoo. Ang isa sa mga gusto nating mangyari, kaya natin ginagawa itong tinatawag natin public truth-telling sessions ay para bigyan ng panahon, ng espasyo itong mga biktima ng drug war na ilahad kung ano yung nangyari sa kanila. Napakarami pa ang hindi talaga nakapagsabi ng kanilang kwento. At tingin namin itong public truth-telling sessions na to ay isang napakahalagang pamamaraan para
maintindihan ng publiko, ng mga Pilipino na yung mga narinig nila dati mula kay dating Pangulong Duterte na yung mga drug users ay kailangan patayin, walang silbi ang mga yan, mga rapist yung mga yan, ay hindi totoo. Sooner or later, yung hustisya, yung accountability, ay makukuha din naman natin. Pero makukuha lang natin yan kung merong mga paglalahad ng ganito, kung merong magsasalita ng mga biktima, kung merong magsasalita ng mga witnesses, at merong magsasalita na nagkaroon ng tapang para gawin kung ano yung tama. Yun ang gusto nating mangyari. Welcome po ulit sa Truth Be Told the podcast. Kasama po natin si Cardinal Ambo David, si Randy, at tiyuhin po ni Kiyon de los Santos, at saka ang aking co-host si Father Flavi. Randy, noong December 2025, lumabas yung decision ng Supreme Court confirming the conviction of the accused in the case of Kian. Ano po ang reaksyon ninyo at ng pamilya ni Kian? Doon sa pagbibigay po ng paborableng desisyon sa inabahaba ng taon na nilakbay namin sa paghahanap nito, halos-halos dumikit ng isang dekada. Papasalamat po kami na naging matagumpay ang pagsisikap po ng lahat ng mga taong tumulong, ng nasa likod na ito, tumulong sa amin sa kaso, sa mga nagbigay ng kaligtasan para sa mga testigo, sa mga abogado, no? Marami hong tumulong. Sa akin ho, ang pakiramdam ko sana hindi lang kay Kian nakatuon ng pansin eh. Dahil marami ho na mga biktima din na kasabayang pinatay si Kian, na sana ho makamit din ho nila yung hustisya na kagaya ho ng nakamit ni Kian. Maraming salamat, Randy. Alam mo, natutuwa ako sa sinabi ni Randy at napahanga ako kasi totoo, masyadong na-focus lang sa personalidad ni Kian at naging napaka-high profile case nung person ni Kian, pero hindi yung kaso mismo na nangyayari left and right. Ganon. At karamihan, hindi sila pinalad na makakuha ng ebidensya katulad ng CCTV at magkaroon ng ganyang katinding support, ganyan, no? Hindi sila pinalad. And siguro, aside from Kian, dalawa lang ang alam ko na nag-pursue ng case. Tapos, na-desisyonan yung mga kaso, dinowngrade pa to homicide imbes na murder in spite of all the evidences presented. Tapos, ang pagod itong mga pamilya, yung naantala yung mga kabuhayan nila, yung tulad nung nangyari kay Randy, no? Sabi ko nga, yung the poor people, yung access to justice ng mga mahihirap ay napaka-limited talaga. Parang pag tinanong mo yung question, what's wrong with our justice system? Ako, siguro sasabihin ng mahihirap, everything about it is wrong from the perspective of the poor. They cannot afford justice. Kung wala lang mga institusyon na tutulong para i-back up sila, ganon, mas mabuti kung minsan aaminin na lang nila kahit yung hindi totoo eh. Ang dami ngang umamin ng drug use na nag-plead guilty, pero pag tinetest namin sila sa aming rehab program, nagugulat kami na negative sila for yes. drugs. Tapos tatanungin ko, ba't kayo umamin? Yun na nga. Sabi nila, may choice po ba kami? Wala naman po kaming paraan para maghabol ng hustisya. Mawawalan kami ng trabaho, makukulong, magpapabalik-balik sa korte, magbabayad ng abogado, etc. Di po namin kaya yon. So para bang, it breaks my heart to say na in the manner in which our justice system is designed, dehadong-dehado ang nakararami sa ating bansa. And most of the victims nitong EJK are very, very poor people. Yun ngang may palibing yung kaanak nila, hindi nila ma-afford yung pakayang maghabol ng hustisya. Yeah. Judge Raul, gusto kong dugtungan yung maganda yung tinalakay ni Randy tsaka ni Bishop Ambo, no? Parang contrasting yung sagot, ano? For one,
merong Kian na nakakuha ng katarungan, pero Bishop Ambo is also relating how the poorest of the poor have also very meager means para makamtan ang katarungan. So ang tanong ko, saan tayo patungo po dito? Sa case ni Kian, tuldok na lang ba? Doon na lang si Randy? Saan patungo si Randy? And Bishop Ambo, saan po tayo tatahak ng landas sa hinaharap nating a very dim image of justice for the poor? Okay, simulan ko na kaagad, Father Flavi, no? Yun nga ang dahilan kung bakit tayo nagtayo ng Truth Commission, di ba? Hindi naman pangunahin sa ating hangarin yung ma-prosecute yung mga perpetrators, no? Dahil wala naman tayong ganyang kapangyarihan. Opo. Wala tayong kapangyarihan na subpoena or at most may kapangyarihan tayong makinig sa kwento. Totoo po yun. And sa karanasan ko, it is very empowering for the family Mapakinggan. na sila'y mapakinggan. Okay. And not only empowering, it's also very therapeutic. Totoo Parang yung not just to listen but to listen with empathy. That na yung kaanak nila, hindi lang sila number among the casualties. They are husbands with a face, may asawa, may anak, may pamilya, may kabuhayan. Parang na-reduce yung kanilang dignidad Nawala. They were Nawala po. stripped of their dignity. And just by allowing them to tell their story, parang malaking bagay na yun sa kanila na ma-restore yung kanilang dignidad. Kahit hindi pa sila magtamo ng hustisya, for them, malaking bagay na yun for healing. Yeah. Thank you. Thank you very Yeah, much. salamat Bishop. Tanda ko nung pagkatapos ni Luz, yung mga nanay sa likod, nagtatanong, Father, kailan ako? Father, pwede ba rin ako? Lumakas Diba? ang loob. Lumakas po ang loob. Salamat po doon Totoo sa yun. mga salitang naging daluyan ng paghilom at empowerment Yes. yung ating ginawa. Randy, para sa'yo. Dagdag ko lang ho siguro dahil sa bahagi ng biktima. Noong mga panahon yun, wala ho kami lugar para saan kami magsasalita, saan kami magkikwento. No? At ito ho, yung nakita namin na nang inilunsad itong Truth Commission, kumbinsido ang mga pamilya na kasama ko na eto na yung lugar. Eto na ho yung tamang panahon, pagkakataon na mapagkakatiwalaan, hindi ho kami huhusgahan dahil mailalabas namin yung matagal na hong itinatago ng mga kwento na nasa likod ho ng bawat biktima. At napakahalaga ho sa amin na mga kapamilya ho ng biktima ang bagay na ito. Salamat, Randy. Salamat. And Randy, ang huli kong tanong para sa iyo. Para sa in memory of Kian, pag nadidinig ng mga tao ang pangalan ni Kian, ano ang gusto mong maalala nila? Naalala ko ho nung inililibing namin si Kian at hanggang sa ngayon ho na aalala ko pa ito. Nung kami ho ay naglalakad, pamarcha na ho para ilibing si Kian, may isang nanay na nagsulat sa karton nung salita na, Kian, you're an eye-opener. Siguro sa akin ho, magsilbi itong yung mga salita na ginamit na si Kian ang eye-opener sa mga tao na maaaring tumulong sa isinasagawa ho ng Truth Commission na ito. Dahil nga binanggit ni Cardinal Ambo, wala namang kakayahan para ito ay maghabol ng kung sino pa man. Kundi magbukas po ng kanilang puso at isipan na balikan po yung iba pa hong mga biktima na tingnan nila na baka may isa pang Kian sila na mabuksan at mabigyan din ng katarungan. Maraming salamat, Randy. Maraming salamat, Bishop. Also thank my co-host, Father Flavi. Yeah. Would you like to say something, Judge Father? Raul, pasensya na. Gusto ko lang iduktong para rin sa dagdag kaalaman. One last point, and this I would like to address to
our kindest bishop. May nakuha kasi ako, may napasadahan ako na madaming posting Saint Kian. Alam naman natin na hindi ito totoo, hindi ito ang layunin at baka maganda lang as a last point na mabigyan linaw. Ano ba bakit sa simbahan merong ganito? Pilit nilang pinipiga at ini-insert itong isyong ito. Oo. Father Flavi, dahil naglagay ako ng isang memorial stone sa tapat ng San Roque Cathedral na ang pamagat ay sa alaala ni Kian de los Santos. Okay. And hindi ko intensyon ang i-canonize si Kian. Okay? Opo. Ang dahilan kung bakit hinikayat ko ang mga mamamayan na gunitain si Kian, una dahil ang araw na pinatay siya ay araw ng kapistahan ng aming patron San ng Roque. buong Diocese of Caloocan, si San Roque. Opo. At nung araw na yon, number 33 lang siya sa mga casualties. Dahil Okay. doon sa Bulacan, 32 ang pinaslang. Sa Quezon City, mga 15. At sa iba't ibang lugar, siguro within one day, 80. Bakit hindi natin tatandaan yung madugong araw na yon na ang bawat isang buhay ay buhay na tinuldukan, parang ito ay hugis at wangis ng Diyos. Yung tuldukan mo ng buhay ang taong kalaban mo ang Panginoon kasi ang buhay natin galing sa Panginoon. Salamat po, Bishop. Yun lang, Judge, kasi matindi yung isyong yon sa social media at salamat po sa paglilinaw, Bishop Ambo. So maraming salamat po sa pagsama sa amin hanggang sa susunod na episode ng ating podcast. Ako po si Judge Raul Pangalangan. Ito po ang Truth Be Told para mas marinig, mas maunawaan at hindi makalimutan.